Guys, pag-usapan naman natin leadership kasi doon pa rin tayo pupunta. Leadership. Kahit gaano ka pa kagaling, hanggat hindi mo na-unleash yung leadership mo, hindi ka talaga yayaman sa company to. So, ibig sabihin, first step na dapat na ginagawa mo, dapat inaayos mo yung personal mo, yung sarili mo, inaayos mo. Kinakailangan from a regular employee, from an OFW, from a traditional businessman, businesswoman, kinakailangan mag-transform kayo sa pagiging isang leader. Kinakailangan mag-transform ka sa pagiging isang leader. Kasi tandaan mo, pag leader ka na, dyan na ma-unleash yung pagiging successful mo. Pag naging leader ka na. Okay ba tayo? So, kinakailangan maging, ngayon ang tanong, anong gagawin natin para maging leader tayo? Pag-uusapan natin ngayon. Number one, what is leadership? Baka isipin mo, Sir, ang leader, matatawag ka lang na leader pag marami ka ng tao, marami ka ng member. Yung iba, yan yung pagkakamali nila. Ang akala nila, yung mga leader, yung mga marami ng member. Sa totoo lang, hindi po. Kahit isa lang yung member mo, kahit isa pa lang na pa-join mo sa company to, pwede ka nang tawagin na leader. Ang maganda nga nito sa company po natin, kahit wala ka pang napamember, kahit ikaw pa lang, pwede ka nang mag-transform bilang isang leader. Anong ibig sabihin? Simple lang. Sa lahat ng nandito, whether may member ka na o wala, may chance na maging leader ka. Bago o luma, pwede ka nang mag-transform sa pagiging leader mo. Kinakailangan mo lang malaman yung mga pointers na dapat mong gawin para maging leader ka. Pag-uusapan natin. Ano ba yung leadership? O, ang leadership, simple lang yan. Ito yung mga actions na nakakapag-inspire ng ibang tao. To do more, to dream more, and to become more. Ibig sabihin, kapag ka nakakapag-inspire ka ng maraming tao, yan yung tinatawag na leadership. Okay ba yon? And guys, ano ba yung mga traits ng mga leaders? Ano ba yung mga karakteristik ng mga leaders? Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Yung isa, ang tawag trained leader. Yung isa naman, ang tawag untrained leader. So may mga leader na trained sila. May mga leader din na untrained. Anong ibig sabihin? Ito yung mga tipo ng mga leader na naglideran lang. Marami yan. Marami yan, yung mga naglilider-lideran sa company. O, di ba? Pero okay lang yan, wala nang masama doon. Kaso nga lang, ito problema. Kaso nga lang ito problema. Tignan mo ha, yung mga trained leader, ibig sabihin, ito yung mga fully equipped na mga leaders. Nagtitraining, nagtuturo, tapos talagang pinag-aaralan yung business. Ito yung mga trained. Yung mga trained leader, ito yung mga tipo ng leader na may malaking network. Ito yung mga tipo ng mga leader na may malaking income. Ito yung may mga leader, ito yung mga tipo ng leader na na-achieve nila yung mga dreams nila. Yan yung mga trained leaders. Ngayon, ano naman tong mga untrained leader? Ito yung mga tipo ng leader na leader sila pero problema, wala silang network. Leader sila, kaso nga lang problema, wala silang malaking result, wala silang malaking income. Ito yung mga tipo ng leader na problema, hindi nila na-achieve yung mga pangarap nila. Ngayon, tanungin ko kayo, ano yung gusto nyong maging sa dalawa na yan? Trained leader o yung mga untrained na leader? Kasi madali na lang ngayon eh. Madali na lang gawin tong business. Ito yung challenging ngayon eh. Ito yung challenge ngayon. Kasi sa sobrang dali ng gawing kumita sa negosyo po natin, ngayon, nakakalimutan na natin yung pinaka-importanting characteristic or traits ng isang pagiging totoong leader. Ang pagiging totoong leader, dapat fully trained ka. Hindi pwede na kumikita ka lang. Hindi pwede na chumicheke ka lang. Kinakailangan, well-trained ka rin. Kasi tandaan mo, kapag ka yes, kumikita ka ngayon, yes, chumicheke ka ngayon, kasi ang dali na eh. Makapag-invite ka ngayon, may 2,500 ka. Di ba? Minsan nagpo-promo, 4,000 ka. Ang bilis kumita ng pera eh. Ang bilis, social media lang, Facebook lang, makakapagpasali ka na. Ang bilis na kumita ng pera.
Sa sobrang bilis niya, nakakalimutan mo na yung pinaka-importanting bagay para magtuloy-tuloy yung income mo. Guys, ang negosyo natin long-term business. Hindi po ito short-term na kitaan. Long term, ito. Long term na pagkita ng pera. Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang kumita ng long term o gusto mong kumita one time, big time? Kumita ka ngayon, next week wala. Kumita ka ngayon, next week wala. Kumita ka ngayon, next week wala. O gusto nyo, maliit yung income nyo pero exponential. Ibig sabihin, magsisimula sa maliit pero linggo-linggo, tuloy-tuloy, may chinicheki ka. Bakit tuloy-tuloy? Kasi trained leader ka. Alam mo ginagawa mo. Mamimili ka. Kaso nga lang, kapag ka trained leaders, eh medyo maproseso yan. At minsan nakakabwisit yan. Kasi nakakabwisit kaya umatin ng training. Minsan nakakatamad kaya umatin ng training. Minsan kaya lalo pag gabi nakakapuyat. Naku, 'di ba? Madalas pagawayan ng mga mag-asawa. Sabi ng asawa mo sa'yo, training ka ng training dyan sa Zoom na yan. Wala naman tayong pera, mga ganun. Naku, Lord. Ay, nako. O guys, ulitin ko, ang leadership, dalawa yan. Pwedeng train, pwedeng untrain. Mamimili kayo. Gusto ko sana maging trained leader ka. Kasi iba pa rin po yung trained leader. And guys, ito naman po yung mga marka ng isang pagiging isang Team Big Four leader. Guys, ito na ha, sa mga taga Team Big Four. Ito yung marka natin dito sa Team Big Four. Ang leadership natin dito sa Team Big Four, ito yan. Number one, yung mga leader sa Team Big Four, they enjoy what they are doing. Anong ibig kong sabihin? Ang totoong leader ng Big Four, masayahin. Masayang kasama. Enjoy kasama. Happy-happy lang. O, mapapansin mo, yung mga GMs ninyo, kwela-kwela lang. Enjoy lang. Pag makita mo si Kuya Mel, masaya lang. Kwento lang ng kwento. Kahit walang kwentang bakit, kwento lang ng kwento. Makita mo si GM Eric mo, ganun din. Kwela lang. Makita mo si GM Nestor mo, ganun lang. Ang sarap pakisamahan. Ang sarap kakwentuhan. Di ba? Yan ang marka ng Team Big Four. Enjoy what you are doing. Dapat masaya mong ginagawa tong business na to. Guys, kasi tandaan mo, uulitin ko, kapag ka hindi ka masayang kasama, walang tao na mag-e-enjoy na makisama sa'yo. Naniniwala kayo doon? Tanungin ko kayo, gusto nyo ba makasamang leader? Di ba, laging problema, bukang bibig. Laging chismis ang sinasabi. Lagi na lang kwento ng buhay ng may buhay ang pinag-uusapan. Gusto nyo ba yung leader na kapag kakasama mo, parang ang bigat-bigat kasama? Kasi puro na lang reklamo maririnig mo sa kanya. Puro na lang sisi ang maririnig mo sa bukang bibig niya. Gusto nyo ba kasama yung ganyang mga leader? Di ba mas masarap kasama yung parang kahapon, grabe. Enjoy talaga kahapon. Sobrang saya kahapon. Kaya proud ako sa mga pumunta ron sa office. Enjoy lang. Guys, ang totoong leader sa Team Big Four, masayang kasama. Dapat ganyan ka. Okay ba yon? Pangalawa, ang totoong leader ng Big Four, they look at suffering as a friend. Anong ibig sabihin? Hindi madrama. Hindi nyo dinadramahan ng problema. Hindi nyo dinadramahan yung mga challenges na dumaraan sa buhay nyo. Guys, lahat tayo may pinagdaraanan. Lahat tayo may problema sa buhay. Pero hindi ka dapat dyan nagpo-focus, kapatid. Guys, tandaan mo, yung mga problema na pinagdaraanan mo ngayon, yan yung magiging kwento ng buhay mo. Yan yung pinakamasarap na kwento ng buhay mo na ikikwento mo kapag ka naging successful ka na. At yan yung magiging puhunan mo para makapag-inspire, para makapag-motivate ng maraming tao. Kaya't wag kayong panghihinaan ng loob. Pag may mga problema kayo, ano ba kayo? Pag may problema kayo, dapat pinag-pray nyo. Dapat masaya kayo pag may problemang dumarating sa buhay nyo. Kasi yung problema na yan, pagka nasolusyonan mo, nalagpasan mo, yan yung magiging kwento na makakapag-motivate, yan yung kwento na makakapag-inspire sa mas maraming tao. Tandaan mo,
Mas masarap maging successful sa negosyong to at sa buhay. Mas masarap maging successful sa buhay nang marami kang pinagdaanang challenges kesa, kesa ipinanganak kang mayaman. Kapag ka pinanganak kang mayaman, walang kakwenta-kwenta yun, walang challenge, wala kang makakwento. Maniwala ka sa akin. Iba pa rin. Iba pa rin yung umasenso ka na yung sinasabi nilang self-made millionaire. Iba pa rin yun. Yung sarili mong effort, sarili mong sipag, from zero, dati kang mahirap, walang pera, dati kang nalugi sa negosyo, dating nawala yaman mo, nakabangon ka ulit. Iba yun. At pinagpaguran mo yung yaman mo. Pinagpaguran mo yung ano, hindi minana. Iba yung mana eh. Yung mana, wala namang challenge doon eh. Wala namang ano doon. Tingnan nyo to. Si Ninong, si Vice. Napakasarap, napakaganda ng kwento niya. Si Vice, proud na proud ako rito. At talagang idol na idol ko siya. At lagi ako nagpapasalamat sa kanya. Kasi walang Big Four kung wala sa kanya eh. Si Vice Mayor ng Malabon, tignan mo kwento niya. O, di ba, ang ganda ng pamumuhay niyan. Pero alam mo ba si Vice Mayor, dating janitor sa Katayan ng Baboy sa Malabon? Ma-janitor. Janitor, kung puro drama siya, di ba, at di ba, laging reklamo, eh di, dapat hindi yan Vice Mayor ng Malabon. Dapat hanggang ngayon, janitor pa rin yan. Pero hindi siya doon nag-focus. Ang pinokus ni Vice Mayor Bernard de la Cruz, ang pinokus niya kung paano from a janitor makaalis sa pagiging janitor at maging mayaman at maging successful at maging Vice Mayor ng Malabon. Doon siya nag-focus. Ano yung mga dapat niyang gawin para makaalis sa kahirapan? Hindi siya nagreklamo na, 'di ba, bakit ako mahirap, bakit ganito? Kasi karamihan sa atin ganyan. Lagi tayo reklamo. Alam mo nakakatawa sa mga member ng JC, yung pagiging maging reklamador, yung number one dyan ha, yung halimbawa, nagpa-process ng registration sa office, nagpa-process, nagpe-pay in, yung matagal yung proseso, naku, minsan makikita mo, inaaway yung cashier, binubulyawan yung cashier, naku, maling-mali yan, wag niyong gagawin, wag, wag kayong mga away ng mga empleyado ng company. Guys, tandaan po ninyo, hindi po tayo makakapag-operate ng maganda sa negosyo kung hindi dahil sa mga empleyado na yan. Dapat magpasalamat tayo, may mga empleyado tayo na tumutulong sa atin, nag-assist sa atin. Minsan kung matagal, magtiis ka. Okay lang magtiis. Yayaman ka naman eh. Hindi mo naman ikakahirap yung magantay ka ng 1 oras sa company. Habang nag-aantay ka, edi makipagkwentuhan ka doon sa mga leaders ng company. O habang nag-aantay ka, edi gumawa ka ng mga content video mo para may magamit kang pang-posting. Hindi rason 'yan para awayin mo yung mga cashier, para awayin mo yung sponsor mo, para awayin mo yung company dahil lang sa ay nako. Minsan pa ganito. Minsan ganito nakakatawa. Halimbawa, walang stock ng barley. Tapos may pa-order. Punta sa office, wala yung order niya, out of stock. Nagagalit. Huwag kayo magagalit. Normal lang po yan. Normal lang yan. Wag, guys, tandaan mo lahat tayo may pinagdaraanan. Lahat tayo may problema. Pero please lang, yung mga problema natin sa buhay, wala tayong magagawa kasi parte yan ng buhay natin. I-embrace natin, i-pray lang natin. Pero tandaan mo, lahat ng problema na binibigay sa'yo ng Panginoon, laging may solusyon dyan. Ang problema may solusyon. Kaya nabuo problema kasi may solusyon. Mag-focus ka dun sa solusyon, hindi dun sa problema. Okay ba tayo? Sana may naintindihan. Sana nakakasabay po kayo. Hindi po ako galit. Gusto ko lang ipaintindi. Guys, sa Eric, napaka-successful, napakayaman na ni Eric. Jim Eric nyo. Guys, si Eric, ano bang buhay dati yan? Dati nakatira sa squatter. Dating hip-hop, dating sakit sa ulo ng pamilya, dating black sheep ng pamilya nila. Si Jem Eric nyo, makulit yan nung kabataan niya.
O pero anong ginawa niya? Nag-JC, binago niya buhay niya. Ngayon ano? Inspirasyon siya ng mga taga-lugar nila. Si Eric, sa totoo lang, pag tumakbong kapitan yan doon sa lugar nila, panalo yan. Aba, doon sa barangay nila, kilala buong barangay yan eh. Di ba? So, anong ibig sabihin? Guys, yung suffering, yung mga pag-challenges na dumarating sa buhay natin, para maging totoong leader ka, pag may problema, dapat alam mo paano i-handle. Ang totoong leader na i-handle ang mga problema, ang mga challenges. Clear? Yan ang marka ng mga taga-Team Big Four. Masayang kasama at hindi pinoproblema ang problema. Kasi problema na, bakit mo pa poproblemahin? Di ba? Yan yung marka ng mga taga-Team Big Four. O, di ba? Parang ito, si Kuya Mel. O, di ba? Ang sarap kasama. O, si Nestor. Tignan mo si Nestor, o. O, di ba? Ngayon, o. Enjoy, enjoy lang. O, di ba? O, yan kaming apat, o. Tignan mo na ang mga itsurang yan. Di ba? Be proud. Be proud. At magkakasama tayo. Hindi naman kami nagbubuhat ng mga bangko namin, pero be proud. Kasi magkakasama pa rin tayo. Kasi tandaan mo, marami kaming nakasabayan dito ng mga GMs, pero yung mga GMs na nakasabayan namin, wala na sila. Pero up until today kami, nandito kami, nakakakwentuhan nyo kami, nakakausap nyo kami, nakakasama nyo kami. At sumasabay kami sa trabaho nyo. Be proud. Okay ba yon? And ano pa? Oh, simple definition ng leader sa business po natin. Oh, para lang maintindihan nyo yung totoong leadership. Oh, ang totoong leader dapat influencer ka. Nakakapag-influence ka ng ibang tao. Yun yung totoong leadership. Okay ba yon? So, sample ng influensya. O, to si Boss Joe. Di ba nakaka-influensya siya? Siya yung influencer natin. Di ba gusto natin masundan si na Boss Joe? Gusto natin maging kapareho ni na Boss Joe? Na-influensyahan nila buhay natin. Tingnan mo dati di ba nung wala pa JC sa buhay natin, okay naman tayo eh. Dati kontento naman tayo sa buhay natin. Kumain tayo 3 beses ang araw. 'Di ba? Makipagkwentuhan sa mga barkada natin, mga kamag-anak natin. Okay naman buhay natin eh. Dati, 'di ba? Pero tignan mo yung impluwensya ni na Boss Joe sa atin. Simula nung napakinggan natin si na Boss Joe, yung impluwensya nila grabe. 'Di ba? Simula nung narinig natin siya, natuto tayo yung mangarap ng malaki. Nabuksan mga pangarap natin sa buhay. Ngayon, iba na lingwahe natin. Iba na tayo makipag-usap, iba na tayo gumalaw, iba na tayo mag-isip. Na-influensyahan na tayo nila. Di ba? O dapat ganun din kayo. Dapat ganun din kayo. Simula sa'yo, dapat maging influencer ka una muna sa pamilya mo. Maging positive influencer ka nila sa community nyo, sa mga kaibigan mo, sa mga barkada mo. Kung yung mga barkada mo dati, ang mga kwentuhan, mga walang kwenta, dapat ngayon iba na. Ang mga kwentuhan nyo, dapat ikaw nangunguna. Ang kwento parati tungkol sa pagyaman, tungkol sa ikaganda ng buhay, dapat ganyan. Dapat influencer ka. Okay ba yon? O sino pa mga influencer natin? Si BP, Boss Carlito, influencer natin. O di ba? Di ba yung nakakapag-influensya ka ng mga friends mo, mga kaibigan mo, di ba? Papunta, ano, guys, maiksi lang buhay natin sa mundo. Kapag ka magiging pabigat ka pa at magiging problema ka pa ng community natin, kawawa naman, pamilya natin, sayang naman. Take natin yung opportunity na maging influencer tayo, positive influencer sa mga kapitbahay natin, sa mga kamag-anak natin. Okay ba yun? O, sino yung mga sample na influencer? Ito, paborito ko. Kilala nyo? Cristel. Napakabata. Napakaswerte ng magulang niya. Bakit? Naging influencer siya ng mga friends niya. Yung mga friends niya na dati gusto gimmick-gimmick. Ngayon, sinama niya sa office. Sinama niya sa business. Nagtitraining sila sabay-sabay. Tignan mo yung pagiging magandang influensyang kaibigan ni Cristel. Dapat ganyan kayo. Dapat ganyan kayo. Okay ba yon? Kahit makikita mo,
Ang sarap niyang kakwentuhan, ang sarap niyang barkada. Bakit? O barkada mo, dating gimmick-gimmick kang gusto ngayon. Tungkol sa negosyo, tungkol sa pagpapayaman, ang daming wisdom, ang dami mong matututunan pagkausap mo. O di ba naging influencer siya ng maraming tao? Dapat ganyan kayo, gayahin niyo siya. O di ba dati kumikita lang ng 150,000 isang buwan. Ngayon, yung 150, isang linggo na lang niya yan. Oh, guys, ang sarap kaya maging influencer. Kung sakit ka ng ulo sa pamilya mo, magbago ka na. Magnegosyo tayo, mag-JC ka. Kasi dito sa JC, maganda, marami kayong matututunan. Yun yung maganda eh, marami kayong matututunan. Yun yung maganda at mababago talaga attitude mo rito. Mababago talaga ang attitude mo. Kaya guys, sipagan nyo, galingan nyo rito sa business. Okay ba yon? Uy, si Emily, oh. Yaman-yaman na nito. Pautang naman, Emily. Dahil pera. Milyon-milyon ang kinikita ni Emily. Ano na kayang buhay ginagawa ni Emily ngayon, no? Ano kaya, ay, interviewin nga natin to si Emily. Emily, unmute ka. Gusto ko malaman. Ay, ano ng buhay meron ka ngayon? Ay, milyon-milyon kinikita. Kain tayo, Oh, tanghalian. what is your breakfast this early morning? Kumain ako ng PGM malunggay na may na isda. Mas gusto ko kumain na may sabaw eh. Ay, grabe ah. Grabe, ang yaman na niyan. Pwede naman yan mag-steak. Oo, di ba? Pwede yan di Tawa ba? si Lola, tawa si Lola. Tawa. Di ba? Pwede naman yan di ba? Magpabili ng mga lechon, no? Di ba? Pwede kahit araw-araw, fine dining. Ay, Ems, congrats ha. Kumusta? Share Uy, anong pakiramdam ba, Ems, ng kumikita ng milyon? Consistent. Sige na, share mo sa kanila. Actually, 'di ba kinuwento ko na sa'yo, GM. To be honest, goal naman talaga natin yumaman. And isa lang naman talaga ako dati sa nakikinig lang din sa'yo na yung pagyaman, hindi talaga nagsisink in sa utak ko talaga. Parang nandun pa ako sa doubt, kaya ko ba talaga 'to, totoo ba 'to? Do'n nakikita ko naman nangyayari sa iba, pero it takes time for me na talagang papasok sa kokote ko na mangyayari talaga sa akin eh. Hanggang sa nag-decide, kailangan kasi dito mag-decide talaga tayo. Kung ano ba talaga yung gusto mo. The moment na nag-decide ako, 'di ba sinabi ko sa'yo, GM, na sabi ko, "GM, hindi ako papayag na 200K lang yung cheque ko. Kailangan nito milyon na." So, nangyari siya, and naulit eh. Paulit-ulit na. Yan! Ulit-ulit. Oo. Grabe. Yeah, 'di ba? So, sobrang blessed ako. Hindi ko naman 'to magagawa dahil lang sa magaling ako, hindi eh. Nagawa ko 'to sa kaka-attend ko ng training eh. Nakaka-attend sa training na motivational or technical, strategy. At the end of the day, kailangan mo mag-decide kung ano yung gusto mo, and nandito naman na lahat, tinuturo naman na supportive yung team. So, all you need to do is to apply na lang talaga. And hindi naman siya overnight. Pero ang maganda lang, hindi ako umabot ng 10 taon, hindi ako umabot ng 5 taon, 3 taon. As early as 3 weeks, kumita ako ng pambayad ng bahay ko talaga. Grabe. And masasabi ko na ngayon, akala ko pambayad lang ng bahay ang gusto ko, pero hindi pa pala. Dito talaga sa negosyo natin, tataas talaga yung pangarap mo pa. Ako, gusto ko lang dati makabayad ng insurance ko, makabayad ng bahay, okay na ako, sabi ko, pero hindi pa pala matatapos dun eh. Kasi mas tataas pa talaga yung goals mo dahil laging laging pwedeng ibigay ng negosyo eh. Bakit lilimitahan mo? Bakit pambayad lang yung bahay na gusto ko? Eh, pwede pala akong bumili ng sports car. Uy, grabe. Sports car na. Diba? Sabi ko, hindi ko man pangarap mag-sports car. Wigo nga lang ang gusto ko dati. Okay na sa akin yun eh. Pero yung binibigay na negosyo kasi, malala din eh. So, kailangan, grabe, kinakalimutan ako. Pero, imagine, mag-encash ako next week ng 2 milyon. Uy, grabe. Grabe. Diba? Hindi, parang ako nga, parang,
Ewan ko, GM, kasi sa to be honest, grateful ako, pero I feel the same eh. I feel the same person na kumita ako ng 30K thousand na may savings sa bangko, tapos 2M, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Yung bangko ko ba to? Iuwi ko sa bahay. Grabe. Ano parang ako na yung kinabahan sa daming pera. Diyos ko, walang milyon yun. Diba? Tapos kinita ko lang dito, parang too good to be true ba to? Totoo eh. Grabe. Hanggang ngayon, pakiramdam ko, totoo ba to? 2 milyon, hindi na biro yun. Pero until now, I cannot believe it, promise. Kahit i-encash ko na siya sa Tuesday or Wednesday siguro, i-encash ko na yung 2M. Kasi ginol ko to eh. Grabe. Sabi ko, hindi ako papayag ng 1 million, 2 million. The next time, 3 milyon ulit yan. Kasi kaya naman GM eh, binibigay talaga ng negosyo. And ang maganda lang sa business natin, 'di ba? Ginagawa mo siya at the same time, kung ano yung natutunan ko, sinishare ko naman eh. And tinuturo ko talaga. As in, literally, tinuturo ko talaga. So, we have to do our part na lang. Kasi binibigay na ng House of Franchise, may coaches tayo, may team. All you need to do is, you have to do your part. And it really, lahat ng bagay, may proseso eh. May proseso. Yung pagyaman mo nga, pinoprocess pa sa utak mo, hindi mo pa pwedeng tatanggapin yun. Kasi ako, Diyos ko, nung nandito ako, sabi ko, ano ba itong mga tao dito? Bakit puro milyon-milyon pinag-usapan? Hindi ako makarelate eh. Sumakit yung ulo ko, sabi ko, tama ba itong pinasok ko? Parang, ano ba to? Parang, alam mo yung windang talaga ako. Pero, nangyari naman eh. Hindi to bola-bola lang, hindi lang kalokohan lang ni JM Tots yung pinagsasabi. Everything is true eh. 'Di ba? So, ako para sa akin na yung tips ko is, huwag niyong paglampasin yung mga araw na wala kayong ginagawa sa negosyo. Kasi ako, busy man ako sa anak ko, may ginagawa man ako, I'll make sure na andun pa rin ako sa negosyo. Always stay with quality people. Ang daming distraction kasi GM sa negosyo natin eh. Tama. Ang dami talaga, may utangan ka, may magchat-chat sa'yo, uy, umaman ka na. It's up to you kung papekto ka eh. Yeah. Dito, kumita tayo ng ganito kalaki, pero naging ready naman to at naging ready to eh. Before naging ready yung pera, ito muna dapat talaga. Kaya you need to have foundation, and training is the foundation. Kasi, 'di ba, GM, manghihina ka, wala kang income ngayon, 3 weeks, 3 months, itutuloy mo pa ba to? Ako kasi dati, kumita ako hindi naman halata eh. Kasi bakit ang posting ko tuloy-tuloy eh. Nakakahiya naman nag-post-post ka ngayon, di ka na kumita. Napanghinaan ka na, hindi ka na nagpapakita. Eh, di parang sinabi mo lang, hindi ka na talaga kumita. Diba? And you have to think all the time, sino yung nakapanood sa'yo. At ayoko talagang ibigay sa kanila nung thinking na hindi ako kumikita. Imagine, sa trabaho ko, mga kasama ko, mga director of sales, nakakahiya naman mag-quit ako. Talaga, hindi ko talaga pwede. Tama yung sinabi mo, nakakahiya, nandito ka na naman, post-post ka, mamaya, hindi ka nagpakita. Ibig sabihin nun, ay, malamang nalugi na yun sa negosyo. Hindi ko talaga pwedeng ibigay sa kanila yun. Presyo na yun. Fighter ako eh. Very good. Fighter ako eh. And, syempre GM, alam mo naman, lola ko, lola ko, mga anak ko, sila yung motivation ko eh. Diba? Bakit mo ba kailangan pagsipakan to? Hindi na minsan sa sarili mo eh. Sa kanila eh. Yung destroy talaga, importante yun. Which is, natutunan ko din sa negosyo na to. So, masasabi ko na sobrang blessing talaga tong negosyo natin. 'Di ba? Laging available si JM Toots. Lahat nandito eh. Ang daming na support group eh. Kaya walang dahilan na sasabihin mo na hindi mo kaya kasi marami mang gustong magturo. Magpaturo ka lang kayo. Ako nagpaturo kasi ako eh. At saka nakikinig talaga ako. Ayan. Yun lang, dami ko na sinabi. Very good. Thank you. Congrats, Emily. Grabe si Coach Emily, no? 2 million na. Next week ba yon, Ems? Next week? O, sige. O, drop everything tayo. Pag naging cash ng cheque si Coach Emily,
Next week, Sabado, magki-claim ng 2 million na cheque. O, maximize. Ano yan, manonood lang uli kayo? Maximize. Punta kayo sa office. Content nyo, gawa kayong video, gamitin nyo. Ganun. O, di ba? Huwag niyong palalampasin. Yung mga ganyang mga achievement, dapat, di ba, binibigyan niyo ng value. Tapos, syempre, sinicelebrate yan. Okay? Congratulations, Coach Emily. Grabe, 2 million. Mawiwindang na naman ang company sa'yo nito. Power ka talaga. Congrats. Okay. Ano, kakain na tayo. Okay na. Narinig na natin ang pinakamayaman sa Team Big Four. Oh, pwede na. Pwede na matulog. Bago ko pumuntang office, tapusin ko to ha. Bago ko pumuntang office. Punta akong opisina eh. Sorry, teka. Oh, guys, tuloy tayo. Ayan, si Coach Cristel ninyo. Top 6. Ngayon si Emily, ano siya? Top 8. Tapos si Cristel, top 9. Parang ganun yata. O 7 ba? 7 ka ba, Ems? Hindi ko sure eh. Congrats ha, congrats sa inyo. Then, ito pa, mga top performers na talaga naman. Di ba? May influencer. Ayan, si ano, na-miss ko na to ha. Si Joanna Marie Rason ha. Ayan oh. Di ba? Mga influencer yan. And syempre, ang pagiging leader, dapat may impact ka. May impact ka parate. So, etong pagkakaroon naman ng impact, ano to, result-based ito. So, pagka may resulta ka na, dyan na mabibuild yung impact sa community, sa lugar nyo, sa pamilya nyo. Sa ngayon, napipil mo na parang wala pang dating, o wala pang impact yung ginagawa mo ngayon sa family nyo. Okay lang yan, normal lang yan. Pero tandaan mo, once na nagkaroon ka na ng resulta, magbabago na lahat yan. Magbabago na lahat yan. Pag may resulta ka na, pag may mga checky ka na, magbabago na lahat yan. Magkakaroon ka na ng impact sa mga tao na nakakapanood sa'yo, nakakakita sa'yo. So, tingnan mo si Emily. Iba na ang impact niya sa pamilya niya. Pamilya niya. Iba na yung impact sa community nila. Iba na yung impact sa mga dati niyang trabaho. Iba na siya. O, di ba? Tandaan mo, pag may result ka na, nagkakaroon ka na ng impact sa ibang tao. Malaking bagay yun pag may impact ka sa buhay ng ibang tao. Ngayon, pagka wala ka pang impact sa buhay ng ibang tao, wala ka pang dating sa ibang tao, isa lang ibig sabihin yan. Wala ka pang impact, ibig sabihin, impacto ka pa. So kapag ka-impacto ka pa, tis-tis muna. Trabaho muna. Sino sa inyo ang impacto pa? Hindi mo. Ay, nako. Oh, yan ha, guys. Tuloy tayo. Qualities of a person with an impact. Number one, they change the way they think. Ito maganda eh. Pwede mong baguhin yung mindset mo eh. Tandaan mo, lahat ng bagay sa mundo, nagsisimula sa tamang mindset. Sabi nga ni Coach Emily, bago dumami yung pera mo, bago dumami yung laman ng bulsa mo, ang unang-unang pine-prepare, ang unang-unang binabago, eto, mindset. Mindset ba? Mindset. Di ba? Mindset. Baguhin mo. Kung dati lagi ka negative, baguhin mo. Dapat positive thinker ka. Kung ang lagi mong iniisip, puro problema, baguhin mo. Ano ba naman yung isipin mo parati yung mga bagay-bagay na dapat mong ginagawa para sa ikakaganda ng buhay mo. Yun yung isipin mo. Lagi mong isipin na may JC na solusyon sa matagal mo ng problema. JC. Yan yung isipin mo, dapat positive thinker ka. So, sa lahat ng mga nandirito, dahil sa gusto mong maging leader, magsimula rito. Ang leadership, nagsisimula rito. Dapat positive ka mag-isip. Okay? And pangalawa, ang leader, dapat pag-aralan mo, i-master mo, yung focus. Focus. Saan ka magpo-focus? Sa trabaho. Walang reklamo. Trabaho. Paano yumaman? Paano masenso? Trabaho. Araw-araw.
Post, content, gawa ka ng content, content, content. Minsan nakakatamad gumawa ng content. Nakakatamad gawa, pero gawin mo pa rin, gawa ka pa rin, gawa kasi kailangan mong mag-focus. Focus, focus, focus sa trabaho para magkaroon ka ng maraming result, 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 result. Hindi ka magkakaroon ng magandang resulta hanggat hindi ka focus sa ginagawa mo. Hindi totoo na yayaman ka sa ang dami mong ginagawa. Ang dami mong trabaho, ang dami mong negosyong ginagawa. Hindi ganoon. Focus ka lang sa isa. Focus ka lang sa JC. JC lang, JC lang. Focus ka lang sa JC. Araw-arawin mo lang mag-JC. Maniwala ka sa akin, yayaman ka rito kapareho ni Emily. Yayaman ka rito kapareho mo ni Coach Cristel. Yayaman ka rito kapareho ni JM Eric nyo. Yayaman kayo rito. Mag-focus lang kayo sa JC. Niwala kayo sa akin. Ako po, 10 years. 10 taon na akong focus sa company to. Up until today, wala akong ibang hanap buhay, wala akong ibang negosyo. JC lang. Bread and butter ko, JC. For 10 years. Hanggang ngayon, hindi naman ako nagutuman. Hindi naman ako naghirap. Patuloy akong yumayaman. Patuloy akong umaasenso. Focus lang. Focus ba focus? Okay? And number 3, plan ahead of time. Magplano kayo. Planuhin nyo activity nyo. Planuhin nyo yung trabaho nyo araw-araw. Ahead of time. A week before. Dapat meron ka nang nakaplat. 1 linggong trabaho gagawin mo. Ano yung ipopromote mo ngayong araw? Ano yung ipopromote mo bukas? Ano yung ipopost mo susunod na araw? Anong content yung gagawin mo? Sa Sabado saan ka? Sa Linggo saan ang punta mo? Sinong kakausapin mo sa Lunes? Sinong grupo kakausapin mo sa Martes? Dapat nakaplat ka na 1 buong linggo. Nagpaplano. Ang totoong successful, marunong magplano. Ang pagyaman, pinaplano. Hindi po ito suntok sa buwan. Hindi po ito magic. May sistema. Pinagpaplanuhin mo kung paano mo pagaganahin yung sistema. Magplano kayo. Clear? Ang pagyaman, pinaplano. Gawa kayo ng dream board nyo. Diyan kayo magsimula. Sino-sino yung may mga dream board? Uulitin ko. Sino-sino yung may mga dream board na? Pakitype ako mga pangalan. Babasahin ko. Yung may mga dream board na. Diyan kayo magsimula. Oh, si Paul, may dream board na. Sino pa may mga dream board na? For sure, dito marami rito walang dream board. O si Kat, may dream board. Diyan kayo magsimula ng pagpaplano ng buhay nyo. Gawa kayo ng dream board nyo. Diyan kayo magsimula magplano. Kasi tandaan mo, pagyaman, yung pinag-uusapan natin, pag-asenso, yung pinag-uusapan natin, planuhin mo. Paano kaya yaman? Gawa ka ng game plan mo. Ngayon, pag may dream board ka na, tawagan mo yung coach mo. Tawagan mo kung sino man yung nagli-lead sa inyo. Marami yan. Kausapin mo, magpatulong ka sa kanya, gawa kayo ng game plan para ma-achieve mo, matrabaho mo, ma-achieve mo, makuha mo yung mga nasa dream board mo. May strategy yan. May plano yan, may trabahong katapat yan para makuha mo yung mga nasa dream board mo. Hindi po yan gumawa ka lang ng dream board tapos ma-achieve mo na kagad. Hindi ganon. Yung dream board mo, may game plan dapat yan na ginagawa para ma-achieve mo pa isa-isa yung mga nasa dream board na yan. Oh, may mga magtuturo, yung mga coaches, naturuan ko na sila kung paano dapat na ginagawa. I-share nyo na lang sa mga leaders nyo. I-share nyo na lang sa mga members nyo. Okay, yung mga wala pang dream board, dyan kayo magsimula. Gawa kayo ng dream board nyo. Paturo kayo sa mga coach nyo, magagaling yan. Okay? Ano pa? Oh, create momentum. Create kayo ng momentum. Ang tandaan mo, napaka-importante magkaroon kayo ng momentum dito para magtuloy-tuloy kayo. Maraming distraction, sabi ni Emily, maraming distraction, totoo. Ngayon, kailanman hindi ka makaka-create ng momentum mo hanggat nakatingin ka dun sa mga distraction sa paligid mo. Dapat tuloy-tuloy-tuloy ka lang dun sa goal mo. Tuloy-tuloy-tuloy ka lang dun sa gusto mong mangyari sa buhay mo rito sa JC. JC lang titignan mo. Set ka ng momentum sa team mo. Mag-set ka ng momentum. Alam mo, makaka-create ka lang ng momentum pag active ka parati. Pag nagpapakita ka parati.
Yun yung tama yung sabi ni Emily kanina, wag na wag mong ipaparamdam sa mga viewers nyo na hindi ka kumikita. Dapat nararamdaman nila kayo parati. Ngayon tanong, sa panahon natin ngayon, paano kayo mararamdaman? Mag-post lang kayo ng mag-post ng mga video content nyo sa social media nyo, sa Facebook, sa TikTok. Pakita nyo parati na masaya kayo. Nag-enjoy kayo sa business. Pakita nyo. Pakita nyo parati ginagawa nyo negosyo. Pakita nyo parati. Parang ganito, simpleng Zoom. Mag-video ka ng konti. Mag-video ka ng konti. Diba? Tapos, video mo sarili mo rito sa Zoom. Tapos, i-post mo. I-promote mo. Sabihin mo, done training. O, diba? Para nakikita ng mga viewers nyo na may activity ka sa company. Ganyan ang pagsiset ng momentum, dapat lagi kang may activity ginagawa. Dapat yung mga taong nakakapanood sa'yo, dapat nakikita ka parati na meron kang activity ginagawa para makapag-set ka ng momentum papunta sa dreams mo na gusto mong puntahan. Okay ba tayo doon? Set momentum. And learn the keys of competence. Importante rin ito. Kinakailangan may right knowledge ka, right knowledge siya. Dapat may right skills ka, right skills, yung kinakailangan mong skills sa panahon ngayon. Kasi nag-evolve na yung networking eh. Nag-evolve na yung JC. Iba na JC ngayon, hindi nakapareho dati. Ibang skills na kinakailangan yung matutunan yan. Ibang knowledge na dapat yung matutunan ngayon. Yes, nandun pa rin yung mga dati, pero meron ng mga bagong skills na dapat matutunan nyo. Parang dati, hindi naman importante sa amin ang Zoom. Dati, hindi naman importante sa amin ang Facebook. Dati, hindi naman importante sa amin yung paggawa ng mga video content. Dati, hindi naman importante para maging successful ka sa networking. Dati yun. Ngayon, iba na. Dati, ibang skills na dapat minamaster nyo. Dapat minamaster nyo na ngayon kung paano mag-promote sa video, paano mag-promote sa TikTok, paano mag-promote sa Facebook. Dapat yan ang mga minamaster nyo ngayon. Okay ba yon? Siyempre, bukod dyan, plus yung marunong ka mag-talk, marunong ka mag-present, bukod po yan. Clear? At tapos, marunong ka, correct application. Dapat ma-master mo to para makakompete ka sa market. Sana nakakasunod ha. So, may mga right knowledge na dapat yung matutunan, parang sample knowledge. Social media marketing, dapat pag-aralan yan. Ano pa? Yung paggawa ng mga video, paggawa ng mga content, dapat yung mga napag-aaralan nyo. Tamang caption pag nagpo-post kayo. Tamang picture, tamang poster. Pag nagpo-promote kayo, dapat yun yung mga napag-aaralan nyo. Okay ba tayo? So yun yung mga dapat na minamaster nyo ngayon. Siyempre, bukod. At hindi dapat mawawala yung skills. Skills din kasi, yung focus. Yung focus ba, skills din yan. Yung pag-control ng emotion, skill yan. And yung tamang action, araw-araw, discipline, skills yan. Minamaster nyo dapat yan. Mga yan. Okay ba yon? And ano pa? Dapat ma-discover mo yung leadership nyo. Wag na wag, eto ha guys ha, ulitin ko, dapat ma-unleash yung leadership within you. Kasi naniniwala ko na leader kayo. Huwag kayong maniniwala sa sasabihin ng ibang tao na hindi mo kayang yumaman sa business na to. Wag kang makikinig dun sa mga tao na negative ang sinasabi tungkol sa'yo. Wag. Wag mong mamaliitin yung kakayanan mo. Wag mong mamaliitin yung ikaw. Wag. Okay ba yon? Mahirap ka ngayon, wala kang pera ngayon, wala kaming pakialam dyan. Ano man sitwasyon mo ngayon, wala kaming pakialam dyan. Ang importante sa akin, paniwalaan mo yung kakayanan mo. Paniwalaan mo yung sarili mo na dito pwede kang yumaman at tumasenso. Kasi, pwede talaga. Kasi kaya talaga. Kailangan mo lang pangatawanan. Kailangan mo lang paniwalaan. Okay ba yon? Huwag mong mamalitin yung sarili mo. Huwag. Kasi pag minalit mo sarili mo, kawawa ka. Hindi ka asenso, hindi ka yaman. Kasi minamalit mo sarili mo. Paano kapag kakatiwala ng ibang tao? Paano magtatrust ang ibang tao sa'yo kung ikaw mismo hindi mo pinaniwalaan yung kakayanan mo? Kaya kinakailangan, number one, lakasan mo loob mo, paniwalaan mo na kaya mo yumaman dito. Tandaan mo to. At uulitin ko sa'yo.
Para yumaman ka sa business na to, kailangan mo lang isang masipag na tao sa left, isang masipag na tao sa right. Dalawang tao lang, left and right. Pag nahanap mo yan, pwede ka nang yumaman. Kaya mo yan. Dalawang tao lang, kaya mo yan. Trabahuin mo, hatawin mo, kaya mo yan. Okay? Huwag kang magpapa-discourage sa sasabihin ng ibang tao. Ikaw nakakita ng business, ikaw nakakita ng opportunity. Lakasan mo loob mo, pangatawanan mo kasi leader ka. Okay? Pangpito, commit to help your future leaders succeed. Anong ibig kong sabihin? Tulong. Tulong lang. Tulong lang. Pag nakita ka mo sa office, may bago, i-guide mo, tulungan mo. Pag may nakita ka sa office, bago, i-guide mo, tulungan mo. Huwag mong kukunin, ha? Pag may nakita ka, napunta sa office at meron naman talagang, meron talaga siyang sasalian, hayaan mo siya doon, doon siya. Okay? Tulungan mo na lang, i-guide mo na lang. O hindi niya alam kung paano mag-process ng pain, tulungan mo mag-process ng pain. Parang nakaraan si Emily, nakita ko, ang nag-a-assist kay Emily, napansin ko, parang si coach ano yata, si, sino ba to? Arman. O di ba? Nakakatuwa. Di ba nakakatuwa yon? Si Emily busy, nasa bahay niya, hindi makapunta ng office, yung client niya punta ng office. O si Coach Arman ang nag-assist. O di ba? Pinadala sa'yo, Emily, yung mga pay-in. Dapat ganun. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Kung gusto mo talagang maging totoong leader, maayos na leader, tulong ka lang ng tulong. Hindi mo titignan kung ano yung ano. Basta tulong ka. Ano pwede mong itulong sa iba, tulong ka. Yun na totoong leader. Clear? Ano pa? Choose integrity at all times. O, ito dito na naman tayo. Pag walang nakatingin sa inyo, walang JC. Pag may nakatingin sa inyo, JC tayo. Guys, tandaan mo, meron kang upline, meron kang coach, meron kang sponsor, meron kang mentor o wala, dapat hataw sa JC. Ano yun, mag-JC ka lang kapag ka nandyan yung upline mo, kapag ka nandyan yung sponsor mo, mag-JC ka lang kapag ka sinabihan ka ng mentor mo, mag-JC ka lang kapag ka sinabihan ka ng sponsor mo, hindi ganun. Kahit walang nakabantay sa'yo, hataw, trabaho, yan yung tinatawag na integrity. Kahit na walang ibang tao nakatingin sa ginagawa mo kung nun dapat. Choose integrity at all times. Gawin mo lang parati yung tama. Okay ba? Gawin mo lang parati yung tama. Choose integrity at all times. Number 9, value relationship more than money. I-value niyo parati relationship ha, more than money. May mga times na matitempt kayo sa pera. Madalas pag-awayan yan, sa network. O balikan uli natin. Baka nakalimutan nyo na. Ano ang madalas pag-awayan dito sa negosyong to? Ano ang madalas pag-awayan sa negosyong to? Ano madalas pag-awayan? Pera at product. Dalawa lang yan, pera at product. Madalas na pag-awayan between sponsor and member, madalas pag-awayan kung hindi pera, produkto. Pero madalas na pinag-aawayan dyan pera. Bakit? Unang-una, pautang, utang, 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 utang. Pag utang, 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 parate, parang awan nyo na. Huwag na kayong magpautang. Bakit? Pag umutang ka ng pera, madaling magpautang, mahirap maningil. Yan naman yung reality. Kahit hindi rito sa JC, kahit hindi rito sa JC, alam nyo na yan. Pag ikaw, ugali mo at hindi mo talagang maawat, magpautang, dahil naawa ka sa katamaan mo sa trabaho, pag nagpautang ka, siguraduhin mo, matibay loob mo rin, na matcha-challenge ka sa pagsisingil. Kasi ganun talaga eh. Madaling magpautang, mahirap maningil, yun yung reality. Ngayon, sino may problema? Sabihin ko sa inyo, sino may problema? Pareho kayong may problema. May problema yung umutang at may problema din yung nagpautang. Pareho kayong may problema. Pareho kayong may mali. Katwiran ko dyan, parang awa mo na, number one, kung kaya mo wag mangutang dito sa JC, wag kang mangutang dito sa JC. Baka kasi nakikita nyo yung mga coach nyo, nakikita yung mga mentors nyo na kumikita ng malaki. Kaya ang mindset mo, okay lang umutang kay upline, okay lang umutang kay mentor, okay lang umutang kay coach.
Okay naman yun pag pinautang ka niya. Pero wag mong aawayin pag hindi ka niya pinautang. Pag hindi ka niya pinautang, wag mong aawayin. Kasi ikaw humihingi ng favor eh. Ngayon, pag pinautang ka niya, well and good pag pinautang ka. Pero make sure, sana naman, guys, pinautang ka, gawan mo ng paraan. Magbayad ka naman. Okay ba yun? And eto naman, doon sa mamahilig magpautang. Oh, ramdam mo na ngayon, ang hirap maningil. Sa susunod, wag ka na magpautang. Ano ka ba? Kasi pagsisimulan lang ng away niyo yan, pagsisimulan lang ng away niyo, okay lang umutang. Pero please lang, gawan niyo ng paraan para makapagbayad kayo. And sa mga nagpapautang, kung medyo mahina loob mo, huwag ka na magpapautang. Kasi pagsisimulan lang ng away yan. Okay? Ulitin ko, pareho kayong may problema, umutang at dun sa nagpautang. Para mawala yung problema sa grupo, please lang, itigil nyo na lang yung utang, 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 utang na yan. Itigil nyo na. Kasi hindi makakatulong yan. In reality, hindi makakatulong yan. Okay lang magpautang kapag kaya nyo naman tiisin ba na wag maningil. Di ba? Okay lang magpautang kapag ka bayadan ka, di okay. Pag hindi ka bayadan, okay lang din. Friends pa rin kayo. Upline, downline pa rin kayo. Hindi ka binayadan, awayin mo na. Hindi na magtutuloy-tuloy yung downline mo. Di ba? Ako, advice ko riyan, wag na kayo magpapautang pag hindi naman ano. Kapag ka hindi mo naman ano, alam mo yun, ako kasi pag nagpautang ako, bayadan ako, okay lang. Hindi ako bayadan, okay lang din. Lang pakialam. Pero pag wala kang ganong mindset, wag ka na magpautang. Okay? Pangalawa na pinag-aawayan madalas, produkto. Produkto. Bakit? Yung mga nag-member, ipapahiram yung produkto. Uy, benta mo naman ito. Uy, bigay ko sa yung products ko, ibenta mo naman to. O, di ba? Ano nangyayari? Hindi binebenta. Hanggang wala na yung produkto, wala na ring narimit. Ano nangyari? Away na. GM Toots, magrereklamo ka, tawagan mo ko. GM Toots, tulungan mo naman ako. Yung downline ko kasi, hiniram yung products ko, hindi naman binalik sa akin, hindi naman nirimit yung bayad. Patay na, away na yun. Wag niyo nang gagawin yan. And ako po, tandaan niyo po parati, always value relationship more than money. Wag niyong gawing rason yan para tumigil kayo sa JC dahil lang sa pera, dahil lang sa utang, dahil lang sa produkto. Para titigil ka sa JC dahil lang doon, wag. Pag wala kang pambayad, di makiusap ka. Kung wala kang pambayad, di makiusap ka. Sa susunod, magbayad ka. Kahit paunti-unti, importante, nagbabayad ka. Ang importante, tuloy-tuloy mong ginagawa business. Tuloy-tuloy mo ginagawa negosyo. Okay ba yon? May natutunan? O, last, give back. Ang totoong leader sa JC, pag marami ng pera, marunong tumulong. Ang totoong successful sa JC, lalo na Big Four, pag marami ng pera, kaparo ni Cristel, nag-birthday, namigay. Di ba? Nag-birthday si Cristel, marami ng pera, give back, namigay sa mga downlines. Si Emily, si Emily, nag-birthday, anong ginawa? Give back, namigay ng mga regalo. Instead na sila regaluhan, namigay sila ng regalo. Give back. Pag marami ka ng pera, learn to give back. Ibig sabihin, tulong. May tsansang tumulong, tulong ka. Bili ka ng isang sakong bigas, ipamigay mo sa mga kapitbahay mo. Okay yan. Tsumeki ka ng 100,000. Bumili ka ngayon ng 2 sakong bigas. Tapos, di ba, kilo-kiluhin mo. Tapos, ibigay mo sa kalsada. Tulong ka. Di ba? Ano ba naman yang magki-Christmas ngayon? Kumita ka. Di ba? Kumita ka, magki-Christmas ngayon. Punta ka sa Divisoria, bili ka ng mga laruan. Bili ka ng mga laruan, mga 50-50 lang na laruan. Ano ba naman yan? Balutin mo. Pamigay mo sa mga bata. Give back. Tulong ka. Ganon talaga. Master niyo po yan. I-master niyo yung law of giving.
I-master nyo yung law of giving. The more you give, mas maraming blessings ibibigay sa inyo. So, tulong lang, bigay lang. May sobra ka, bigay ka, tulong ka. Kailangan yan. Yan ang gusto namin ng magiging leadership mo. Yan ang gusto ko. Kaya ako proud na proud na proud na proud ako kay Coach Coach Cristel, at saka kay Coach Emily. Mga napaka-successful kumita pero alam nila kung paano magbalik. Kumita sila, alam nila kung paano magbalik. Kahit kami nga eh. 'Di ba? Birthday ni Emily, binigyan ng kami ng regalo ni Emily. Birthday ni Cristel, binigyan kami ng premyo ni Cristel, 1,000 din 'yun. O 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam na kayo, mga nagiging successful, mas nagiging giver kayo. Yung iba kasi, kumikita, nagiging greedy, nagiging makasarili. Ayaw kong leadership na ganun. Ang totoong leader, marunong, di ba? Pag may pera ka, ano ba naman yan? I-treat mo yung grupo mo. Di ba? Ano ba naman? Kumita ka ngayon, 10,000. Nakita mo yung downline mo sa office. Ano ba naman yan? Tawagin mo yung downline mo. Sabihin mo sa kanya, Oy, partner, tara, kain tayo sa labas. Libre kita sa Jollibee. Kumita ka ng 10,000 ngayon linggo, nakita mo yung 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 inisponsoran mo, sponsor mo. Tawagin mo, oy, GM, oy, coach. Tara, libre kita, kain tayo, 'di ba? Give back. Mga maliliit lang na bagay. Pero alam mo, pag pinapractice mo yan, yung leadership mo, magle-level up yan. Niwala ka sa akin. Mga maliliit lang na bagay yan. Pero napaka-importante yan na qualities ng pagiging isang leader. Dapat ginagawa niyo yan. Okay ba yon? Give back. Pag may sobra kayo, tulong kayo. Pag nakita niyo yung isang leader niyo, kailangan ng tulong niyo, tulungan niyo. Okay? At pag tumulong ka, huwag mo nang titignan kung anong balik. Basta ang importante, tumulong ka. Huwag mo nang titignan na may babalik pa sa'yo. Huwag. Basta tulong ka lang ng tulong. Pagka binigyan ka ng blessing, edi thank you. Pagka wala, di okay lang, tulong lang. Okay ba yon? And guys ha, develop nyo yung mga leaders nyo. I-develop nyo sila. Paano mo madidevelop yung mga leaders mo? Paano mo sila madidevelop? Sikreto number 1. Yung mga members na napipisil nyo, nakikita nyo na pwedeng maging leader nyo, number 1 na sikreto dyan, i-expose mo siya sa business natin. I-expose mo siya sa negosyo natin. Anong ibig sabihin ng i-expose? Dapat pag may training, dapat pinapatin mo ng training. Dapat lagi mong kinukumusta. Dapat lagi mong kinakausap. Dapat lagi mo siyang nare-remind. Dapat lagi mo siyang nasasabihan, nakakausap. Connect ba? Lagi mo siyang exposure yun eh sa business. Kinakailangan na-expose mo siya. Yung napipisil mong leader, dapat na-expose mo siya sa business natin. Pangalawa, habang ine-expose mo siya, dapat ini-involve mo siya sa mga activity natin. Dapat ini-involve mo siya sa activity na meron ng company. Activity na meron ng team. Importante yan. Dapat nai-involve sila. Hindi pwedeng papayin ka lang ng papayin. Hindi pa pwede rito yung papayin ka lang ng papayin, training ka lang ng training. Hindi ganun. Dapat meron niyang interaction. Kaya proud ako kay Cristel, nag-team building sila ng sarili nila. Okay sa akin yan. Team building. Okay yan kasi ini-involve mo yung tao. Ini-involve mo yung tao sa mga activity. Importante yan. Keeping. Importante yan. Para yung leadership ng isang tao ma-unleash, ma-unlock. Kinakailangan mong i-involve siya sa mga activity. Dapat nararamdaman niya yung negosyo. Dapat napipil niya yung negosyo. Dapat nakikita niya yung negosyo. Dapat nararamdaman niya yung leadership mo. Ano ba naman yan pag wala kang ginagawa, nandun yung team mo sa office? Di ba ano ba naman yung i-gather mo sila? Oy, dito tayo, sama-sama tayo. Oh, ganito. Total, nandito tayo sa office. Ito yung tips na ibibigay ko sa iyo. Magbigay ka ng tips. Tapos, habang nagbibigay ka ng tips, pag-sharein mo sila. Hayaan mo silang ma-involve. Pagsalitain mo sila.
para maramdaman nila. Ano ba dapat ang gagawin nila para maging leader? Dapat ipa ano mo sa kanila yan, ipa-experience mo sa kanila. Importante yan. Yung training na parang team building, gathering, importante yan. Guys, sabihin ko sa inyo, sabihin ko sa inyo totoo. Ang negosyo natin hindi lang ito tungkol sa pamember ka lang ng pamember. Wala kang ginagawa dun sa mga pamember mo. Hilaw yan. Kikita nga ngayon, malulusaw din yan. Maniwala ka sa akin. Ano dapat ginagawa nyo? Dapat ginagawa nyo. Dapat ini-expose nyo yung mga tao nyo sa business. Dapat ini-involve nyo sila dito sa business natin. Tapos nagki-create kayo ng mga activity na may enjoy nila. Di ba enjoy ang team building? Di ba enjoy ang mga gathering sa office? Di ba enjoy masaya? Kaya ako nagplat na ako ng schedule ng team day sa office. Meron akong pa-team day sa office, inaano ko lang yung schedule. Sino sa inyo nandito aaten ng team day? Pag nagpa-team day ako sa office, team day. Halimbawa, nagpa-team day ako sa office, sinong aaten? Sinong mag-aakot? Sinong magsasama ng mga leaders niya, downlines niya? Para alam ko. Sino? Para isuyahan ako, aten, team day. Papa-team day ako. Guys, napaka-importante niyan. Dapat yung mga tao na involved sa activity. Guys, tandaan mo, pag wala kang activity na ginagawa, hindi mo sila sinasama sa office, hindi mo man lang sila mini-meeting in person. Dapat mini-meeting mo sila in person yung mga tao mo. Dapat nararamdaman ka nila. Pag hindi mo ginagawa yan, hilaw yung network mo. Maniwala ka sa akin. Tapos papangarapin mo, Sir Toots, gusto ko magkaroon ng network yung kapareho mo. Kahit patulog-tulog ka na lang, may 1.5, 1.5, 1.5 ka. Paano ka magkakaroon ng healthy network na kapareho ko kung hindi mo pagdaraanan yung proseso na ginawa ko dati? O ito nga partida sa inyo Hindi ko na dapat to ginagawa Hindi ko na dapat to ginagawa. Dapat kayo-kayo na Dapat kayo-kayo na yung nagpapacilitate ng sarili mong team. Dapat kayo-kayo nagpapacilitate ng sarili mong activity. Dapat kayo na yun Kasi may kanya-kanya naman na kayong team Kami, susupport na lang dapat kami. Kaya ako proud ako sa ginawa ni Cristela na nagkandak ng team building sarili niya. Very good yun. Kaya makita mo si Cristel, leverage siya sa office. Leverage siya sa business. Ang daming chumicheke. Ang daming kumikita. Lahat active, lahat excited. Guys, kailangan yung gawin yan. Magsimula kayo, 5 kayo. Magsimula kayo, 10 kayo. Yung 10, magiging 20 yan. Okay lang yan. Kahit 3 pa lang kayo, mag-meeting kayo sa office. Punta kayo sa office, mag-meeting kayong 3. Okay lang yun. Okay lang kahit lilima lang kayo, magpa-meeting ka, 5 kayo, meeting kayo. Alam niyo ba si Bal? Ma'am Tess. Nandyan ka, Ma'am Tess? Sonota? Ma'am Tess, nandyan ka? Yes, GM. Ma'am Tess, ilan yung leader na miniting ni Sir Balde Jesus kagabi? Mga parang 5 lang, 6. 5, 6. O imagine mo, Balde Jesus pinag-uusapan natin Isa sa pinaka-successful na member ng JC. Isa sa pinakamalaking network sa JC. Top performer. Pinakamagaling na trainer ng company. Oh, nagpapamiting siya. 5 lang sila. Huwag kayong mahihiya. Kung magmi-meeting kayo, 3 lang kayo. Magmi-meeting kayo, huwag kayong mahihiya. Kasi tandaan mo, lahat ng bagay sa mundo, tandaan nyo to lahat ng marami, saan ba nagsisimula? Di ba sa konti? Lahat ng malaki, saan ba nagsisimula? Lahat ng malaki, saan nagsisimula? Di ba sa maliit? So anong ikakahiya mo kung 3 lang kayo? Anong ikakahiya mo kung 5 lang kayo? Anong ikakahiya mo kung 10 pa lang kayo? Parang si Paul, proud ako sa kanya. Kahit 3 lang sila, tawagin niya ako, GM Toots, pa-share naman ako sa'yo. Okay yun, dapat ganun ginagawa niyo.
Ang importante, yung mga tao nai-involve sila. Kasi tandaan mo, iba ang excitement ng tao na nai-involve sa business na to. Sino sa inyo ang naalala, eto sino sa inyo mga nakapunta na sa office? Sino sa inyo mga nakapunta na sa office? Luma, bago, basta't nakapunta na sa opisina. Sino po sa inyo? Mga nakapunta na sa office. Yan, si Angela, si Ma'am Joanne, mga nakapunta na, si Ma'am Anaya, nakapunta na sa office. Guys, lahat ng nakapunta sa office, try to remember, ano yung pakiramdam nyo the first time, the very first time na pumunta kayo ng opisina, nakita nyo yung mga leaders, nakita nyo si Boss Joe, nakita nyo si Boss Carlito, nakausap nyo yung mga GMs, nakausap nyo yung mga partners natin sa business, ano yung naging pakiramdam nyo? Ano yung naging pakiramdam nyo? Na-excite ba kayo? Nag-enjoy ba kayo? Naging happy ba kayo? Naging naging motivated ba kayo lalo? Na-inspire ba kayo? O yan o, naging positive vibes daw, naging masaya raw. Excited, naging excited daw. Guys, tandaan mo to. Kung ikaw, ganun yung naging pakiramdam, at kaya ka nagtutuloy-tuloy ngayon kasi naramdaman mo yung feeling na yan, guys, wag na wag niyong ipagkakait sa mga members niyo yung feelings na yan. Kasi yung feelings na yan, yan dapat yung dinadala niyo sa business na to all throughout para magtuloy-tuloy-tuloy-tuloy kayo. Kasi pag nawala yung feeling ng excitement, nawala yung feeling ng happiness, pag nawala yung feeling ng inspired ka, motivated ka, pag nawala yung mga feelings na yan, niwala ka sa akin, diyan papasok ang negative sa mindset mo. Diyan papasok yung negativity. Diyan papasok yung titigil ka na. Kaya pansinin mo, marami kang napapa-join. Halos lahat tumigil. Bakit? Kasi hindi sila na-involve eh. Hindi mo sila binibigyan ng chance para ma-involve sa company natin, sa mga activity. Dapat involved kayo. Kasi paano ka magiging leader kung hindi mo napapractice, hindi ka nai-involve? Kinakailangan. Parang sa basketball. Paano ka gagaling na maging basketballista? Anong gagawin mo? Mag-practice lang ba? Hindi. Sa totoong buhay, hindi ka lang gagaling sa pagpa-practice. Practice ka ng practice, hindi ka naman nakikipaglaro sa totoong basketball. Paano mo malalaman kung gumaling ka o hindi? Anong ibig sabihin? Makipaglaro ka. Gumalaw-galaw ka, sumabay ka. Ganun talaga. Huwag kang mahihiya. Ano ba naman yang i-message mo si GL Cristel mo? GL Cristel, tulungan mo naman ako, i-guide mo naman ako, i-motivate mo naman ako. I-message mo si Coach Emily mo. Coach Emily, i-guide mo naman ako, turuan mo naman akong technique, anong gagawin? Ano ba naman yan? I-message mo si Coach Albert nyo. Coach Albert, patulong naman ako, pa-mentor naman ako. Ano ba naman yung ganyan? Kailangan yan. Ulitin ko, yung mga coach nyo, yung mga leaders nyo, hindi manghuhula yan. Hindi nila alam kung anong sitwasyon mo, hindi nila alam kung anong pinagdaraanan mo. Minsan, kinakailangan mong magsabi para malaman ng coach mo kung saan siya tutulong sa'yo, sa sitwasyon na meron ka. Okay ba tayo? Sana may naintindihan. Sana may nasusundan. Hindi po ako galit ha. Pinapaintindi ko lang. O, guys, so kinakailangan expose, kinakailangan involve yung mga tao, tapos syempre, level up kayo. Upgrade. Level up kayo. Level up kayo. Level up kayo. Kung hindi ka marunong mag-training, mag-training ka. Kung hindi ka marunong mag-present, mag-present. Mag-present ka. Hindi ka magaling gumawa ng video, gumawa ka na ng video mo. Hindi ka marunong magpaliwanag, magpaliwanag ka na. Upgrade. Okay? So, we're done. Pasensya na kayo, napahaba training natin. Pasensya na. We're done. Maraming salamat. Sana may natutunan. At pag may natutunan, o di, thank you. Pagka wala, di okay lang din. O, tanong, may natutunan ba?